Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakaalis na ng Pilipinas si Ateneo men's basketball strength and conditioning coach Grant Derns, isa sa mga personalidad na naiimbestigahan kaugnay ng pagpanaw ng Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon sa mga ulat, umalis si Derns ng bansa noong June 10, 2 araw matapos ang trahedya. Nangyari ang kanyang pag-alis bago pa maglabas ang Department of Justice ng immigration lookout laban sa ilang miyembro ng Ateneo coaching staff. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente nitong mga nakarang araw. Inirekomenda ng PNP-CIDG ang pagsasampa ng kaso paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay dating head coach Tab Baldwin at 10 iba pang miyembro ng coaching at support staff, kabilang si Grant Derns. Ayon sa investigasyon, isinasa ilalim umano ang mga manlalaro sa matitinding physical activities, punishment exercises at sea-based training sa mapanganib na kondisyon bago nawalan ng buhay sina Baterbonia at Adili. Lumabas din sa investigasyon na 5 manlalaro ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy bago isinagawa ang water activity. Mahigit 620 page ng testimonya, affidavits at iba pang ebidensya ang sinumite na sa DOJ para sa preliminary investigation. Gayunman, wala pang pinal na desisyon kung sino ang mananagot sa kaso at ang DOJ pa rin ang magpapasya kung anong mga kaso ang isinasampa laban sa mga respondent. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ni Ren Baterbonia at Divine Adili habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at ang susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya. Nais namang malaman ng ina ni Rene na si Mommy Rovelyn Baterbonia na kung totoo ba ang mensaheng kanyang natanggap na kung saan tila may detalye umano sa nangyari sa Dipokulaw. Base sa post ay may napulot di umano ang isang residente ng araw na may nangyari kay Adilay at Baterbonia. Nabasa di umano nito ang isang mensahe mula sa nagngangalang team captain at ang nilalaman di umano ng mensahe ay pinatitiyak na dapat wala ng buhay si Rene. Kaya naman, nananawagan si Mommy Rovelyn sa kung sino man ang nag-post nito, sana daw wag siyang pahirapan upang malutas na din ang kaso at tuluyan ng mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang anak at ni Adilay. Hi everyone! I need help po. I'm from Aurora. June 10, sumama ako sa mga pinsan ko. Puntahan daw namin yung lugar kung saan nalunod si Rene at Divine. Malapit na kami sa dagat. May naapakan akong CP. iPhone 14 Pro Max. I think basketball player may-ari nito kasi naka-cover photo, naka-jersey. Pagpindot ko, nakalock siya. Pero may chat sa screen ng phone. Pop up. Name na nakalagay, team captain. Ang sabi niya, siguraduhin na yan po ang nakalagay. Sa takot ko makita ng mga kasama ko, binulsa ko yung iPhone. Hanggang sa pag-uwi namin, naghahanap ako ng pwedeng charger kasi palobat na siya. Nagpunta ako sa pagawaan ng CP, pinatry ko pabuksan. Iniisip ko kasi na baka itong CP na to magbigay sagot sa pagkamatay ni Rene at Adilay. June 12, 9:45 a.m. may tumawag. Ang sabi, ibalik ko ang CP kung di daw kakasuhan nila ako. Di ako umiimik sa takot ko, pinatay ko. June 13, 6:05 p.m. may tumawag na lalaki, nag-offer siya ng 1 million kapalit ng CP. Ibalik ko daw kung sino man daw ako. Di ko pwede ibigay sa mga pulis itong CP kasi mukhang nabayaran mga pulis dito sa amin. Need ko po ng help nyo. Gusto ko ibigay ito sa mama ni Rene para makatulong sa kanila. Di ako pinapatulog. Gabi-gabi may video at pic din ito. Post ko yung iba pero natatakot na po ako. Baka bigla ako patayin. Naka-off po CP ngayon kasi baka matrace nila kung saan ako nakatira. Ako po si Abby, taga Aurora.